niya. Diba? Ang magpakatao. Diba? So, tao ka na, pero hindi ka pa nagpapakatao. Parang inisip ko yan, yung kasabihan na yan. Madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Kasi sabi ko, what does mean na magpakatao? Maging totoo kang tao? Diba? Maging isang mabuting tao ba? Maging isang tao na kung saan may paninindigan? Isang tao ba na kung saan mayroong direksyon, may integridad? Yung po bang ibig sabihin ng madaling maging tao pero mayroong pagkatao? Kaya ang kagandaan niyan, pag tayo po ay nasa Panginoon, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 is, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old is gone, and the new is coming. Kaya nasabi ni Paul, we are changed daily by God. That's the only thing that a Christian will experience, that is the daily sanctification of the Holy Spirit. Yung patuloy po ng pagbabago ng salita ng Panginoon, ang banal na Espiritu sa buhay ng isang Christian. So, let's open our Bible in Exodus chapter 13, verse 17 and 18. And sa mga praise and worship team, daanan niyo na po ito, no? Magkakatag po ninyo ito. So, alamin na ang kwento. But before we read the Bible, the Word of God, let's bow our heads and let's pray, Lord. Samahan niyo po ang lingkod. Hingin tayo ng gabay sa ating Panginoon. Lord, we give you praise and honor you for this moment of time. Thank you, Lord God, for the message that you given to us. May this message, Lord God, become, Lord, a wisdom to us. Become, Lord God, a guiding light sa mga buhay ko namin. Magbigay sa amin, Panginoon, ang kalakasan spiritual, kalakasan ng aming kalooban, encouragement sa aming mga puso, Lord God, na magpatuloy sa adhikahan mo sa amin. Thank you, Lord God, for this church, the KCPC, Filipino community in South Korea. Continue to bless them, Lord. As we hear your word, give us an attentive ear and open hearts, Lord God, to receive the message na nais mong ibigay po sa amin sa mga oras po ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Just two verses. Exodus chapter 13, verse 17 and 18. Ayan. Sabi po dyan, mabasahin ko po sa NIV. Mali na po ba? Do you read na screen? Exodus chapter 13, verse 17. Ayan. Sabi po dito, when Pharaoh let the people go. So we know the story. Ang maraming mga himala ang ginawang Panginoon bago niya paalisin ang mga Israelites sa Egypto. Then the Bible said, God did not lead them on the road to the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they must change their mind and return to Egypt. Kumbaga, nirelease na sila. Ang problema, pag dadaan sila doon sa Philistinian country road, makasagupan nila yung mga army doon, itong bayan ng Israel, magbagong isip at bumalik ulit doon sa Egypt. The word Egypt, in a literal sense, is oppression. Okay? Ang ibig sabihin ng Egypt is oppression. God redeemed them from their oppressive country. Inalis sila ng Diyos doon sa isang bansa na nagpapakahirap sa kanila. At bago po mangyari yan, before the Pharaoh released them, mamaya, aalamin natin yung ginawa ng Panginoon bago i-let go ng Pharaoh ang bansang Israel. Let's continue reading in verse 18. Then, verse 18 said, so God led the people around
by the desert road toward the Red Sea, the Israelites went up out of Egypt armed for battle. May dalawang bagay akong gustong makita nyo rito. There are two important things that I want you to understand in this specific verse. Sabi doon, God did not lead them and God lead them. So anong ibig sabihin niya, mga kapatid? Here, in this context, makita natin kung paano ang Diyos kumikilos sa kanyang bayan. How God is working into the life of the Israelites. Pinakita lang dito na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa kanyang bayan. Amen po ba? Ganun din po. God knows kung ano ang ginagawa niya sa buhay natin. Alam ng Diyos kung paano kanya pagpalain, kung paano kanya hubugin. Alam ng Diyos yan. Amen po ba? Ang kailangan natin, magtiwala sa Kanya. Sabi nga, what God has for you is greater than what you have been through. I repeat, what God has for you is greater than what you have been through. Higit daw na mas mahalaga ang ibinigay sa iyo ng Diyos kaysa sa mga pinagdaanan mo. Ano ba yung pinakamasakit na pinagdaanan mo sa buhay? Ha? What is the greatest pain that you are now, that you experience in your life? In terms of money, nawalan ka ng pera. In terms of relationship, nagkasira-sira ang buhay mo, ang relasyon mo sa mga anak or anything. Ano pa? Yung pinakamatindi pinagdaanan mo sa buhay. Nawalan ka ng trabaho, o sabi ng Panginoon Lord, but are far more greater what God has given you. Sino po nakakita ng pearl? Alam niyo po ba kung paano pa na-perform ang pearl inside ng kabibig o ng oyster? You know what? Napaka-sensitive po ito pong nilalang na ito, mga kapatid, no? Na nabubuhay sa ilalim ng dagat. Napaka-sensitive po itong shell na ito, itong oyster na ito, na once sila bumuka. At pasukan lang yan ng kahit na konting buhangin, ang ginagawa niya, titiklop siya agad. And the problem is, pag yung mga irritants na yon pumasok doon sa loob ng kanyang shell, mahapdi po yun sa kanyang katawan kasi nga vulnerable siya eh. Kumbaga parang yung parang yung nadulas ka, nagasgas yung paa mo, yung kamay mo, yung skin mo, at buhusan mo ng alcohol. Have you tried that? Diba? O kaya nasugat ka, binuhusan mo ng lemon. Diba? Ganun po kasangit yun. It's very painful sa isang oyster na magkaroon siya ng ilat inside. You know what? May ginagawa si oyster to combat those irritants. Ang tawag po doon, may nilalabas siyang isang klase ng liquid na ang tinatawag is nacre kind of liquid. Ang purpose po ng liquid na yon ay pupuluputan niya yung irritants. So, pagbuka niya ulit, another day, may mga irritants na naman, pupuluputan niya ulit, hanggang sa mabuo po yung pearl na yan. And the pearl, pag nakuha po natin, become one of expensive things here on earth. Kaya ang tawag sa Pilipinas, anong tawag sa atin? Perlas ng sinanganan. The greatest pearl, the whole world, ay nasa bansang Pilipinas. So what is the lesson? At the first, the oyster, discomfort, and struggle seems pointless or even cruel. But this very struggle, what leads the creation of something beautiful and valuable. What begins as painful, irritant, transformed into something precious. Similarly in our lives, mga kapatid, the struggle, the challenges we face often feel like irritants, things that discomfort, frustration, even heartbreaks. But just like the oyster, God uses those struggles to shape us and prepare us for the greater purpose of God.
Amen po ba? Do you have pearl in your life? Hintayin mo lang na lumabas yan. May struggle, kayo mga struggle na yan. Mayroong purpose ang Panginoon. Bakit tayo dumadaan sa mga bagay na yan? So I want to share to you right now, yung ating pag-uusapan is about God knows how to prepare you. Trust Him. Just like the Israelites. The Israelite people prepared by God to be His people, going to Egypt, to the promised land. And God knows how to do to His nation. So ito po yung gusto kong pag-usapan natin. God knows to prepare you. Just trust Him. Sabi nga, life is a journey. Ang buhay din po natin is like a journey. Wala mo talagang permanent sa mundo. Ayun po ba? Walang permanent sa mundo ito. Ang sabi ng Bible, we are just strangers in this world. So there's no permanent thing here. So kaya nga pag stranger ka, so anong gagawin mo? Kailangan ba talaga magpundar ka ng mga bagay sa mundong ito? Talagang ifo-focus mo? No. Kung stranger ka, kung ano lang yung pwede mong dalhin, yun lang yung pwede mong bitbitin. Kaya nga ang kagandahan sa mga Hebrew, no? They are tent maker. Yung ang tawag sa is nomads, no? Nomadic mindset. Yung ang trabaho kasi nila is nagpaparami ng mga tupa, ng mga hayop. So itong mga Hebrew na to, hindi siya nag-build ng mga konkretong bahay na nakatulad sa Pilipinas, katulad ng mga punta ninyo, di ba? Yung mga malaking mga up and down, parang Rodel, di ba? Rodel? Ang mga Hebrew, hindi sila gano'n. Tent lang sila. Why? Because these people, pag naubos na yung lugar at wala nang makain yung kanilang mga alaga, madali nilang i-uproot ang tent at lilipat sa iba. Why? Kasi nga hindi sila permanent sa lugar na yun. They're not permanent on the place. So hindi na kailangan magpatayo ng mga buildings na mayroon pang mga hagdan, may mga elevator. No. That is enough for them. Para pag tinawag sila sa ibang lugar, they can easily uproot the tent and build the tent on other place. And the same with our life. Kaya nga, ang Bible nagpapaalala, don't too much focus on what this earth, or think on this earth. Dahil ang mga bagay sa mundo ito ay temporary lang. So life is a journey, much like Israel, journey from Egypt going to the promised land. So often, we want the shortest and easiest path. Ito yung tawag ng mga quick fixes. Pag may mga problema tayo minsan, di ba gusto natin madalian? Gusto tayo mga Pilipino, gusto tayo yung mga mabilisang solusyon. Yung mga quick fixes solution. But God lead us in a way that prepare us for His purpose. And most of the time, God's leading, God's way is not convenient. Kadalasan, hindi convenient ang daan na pinapagawa ng Panginoon sa atin. So ano yung pinaka-key truth sa atin ngayon dito? What now is the key truth? Okay. God knows what is best and we must trust His process. Amen po ba? Are you willing to undergo the process? Handa ba kayong magtiwala sa proseso ng Diyos sa ating buhay? God knows the best. Alam ng Diyos ang pinaka-best way para sa atin. One thing that we need to do is we just to trust in the process. Just like ang isang potter, yung gumagawa po ng mga banga, yung gumagawa po ng mga baso. So, they trust on the potter's hand kung anong shape sila. Minsan, isang platito, isang baso. Depende. And those process sometimes ay hindi madali.
may curve, minsan may pagpuputol, but still, in the Father's hand, we need to trust because He knows what is best. God knows the best. Amen. Sa buhay natin, God knows what is best. The question is, trust Him truly. Sa theology po, meron kami tinatawag na you cannot understand God fully, but you can trust Him truly. We can't comprehend God. We can't understand who is God it is. But the good thing is, we can trust Him fully. So the question is, why do we need to trust God's preparation in our life journey of faith? Bakit kailangan natin magtiwala sa paghahanda ng Diyos sa ating buhay? Why do we need to trust the Lord? What is the reason? We now, as God's people, napakarami nating mga pinagdaanan sa buhay, pero bakit natin kailangan magtiwala sa paghahanda ng Diyos sa ating buhay? Why? I will share to you as I highlight the three important reasons trusting God's preparation in our journeys of faith. May we be reminded that no matter what happens, God is working for our ultimate good. So as I share to you the three important reasons, bakit tayo kailangan magtiwala sa Panginoon? Sana magbigay ito ng reminder sa atin na kung dumadaan ka naman ng pagsubok ngayon, nahihirapan ka sa sitwasyon mo, remember these things. God is working for our ultimate goal o good. Ayan po ba? God is working para sa atin. Ano ang sabi sa Romans? Chapter 8. Everything works together for good for those who love Him. So walang bagay na nagkataon lang sa buhay natin. Lahat yan ay may purpose at sinadya ng Panginoon. Maybe nagkamali ka. Yes, God allow you to experience that failure. Why? Bakit? May purpose sa'yo. Sabi doon, in verse 7 it said, when Pharaoh let the people go. Ano ba yung pangyayari? Ito pong text na ito ay naghimala na ang Panginoon from chapter 9, 7, and 8. Natapos na po yung 10 plagues na ginawa ng Diyos. Because if you were a Pharaoh during the time, alam niyo po yung kanilang mindset, kung ikaw ay isang Pharaoh, you are also a God. And the 10 plagues that Moses did in Egypt is the symbol of the 10 idols of Egypt. So dito, ipinakita ng Panginoon sa bansang Israel na yung mga Diyos-Diyosan ng Ehipto ay no match sa Diyos ng Israel. At dahil no match, ang ginawa ng Pharaoh is inirelease sila ngayon. Kaya nga mga kapatid, ang lesson dito, bago kumilos si Lord sa buhay mo, dapat meron ka munang i-release. Amen ba? O umalis ka dapat sa isang bagay na kung saan dapat mong alisan. Because the Lord will not work in you if you are under oppression. Oppression ng kasalanan, ng bisyo, ng maling pananaw, ng maling kaisipan, ng maling gawain. Paano kikilos ang Diyos sa buhay natin? Paano pagpapalain ng Panginoon? So the Bible said, when Pharaoh let the people go, and the Bible said, God did not lead them to the road through the country of Palestine. So ano pong ibig sabihin niya mga kapatid? Number one reason is, ayan, meron po tayong natawag na para makita niyo po.
Do you see the old map of the Old Testament map? Nakita niyo po ba kung nasaan nagsimula ang mga Israelites? Ayan, pakita ko lang po. Parang kung gusto itong laser ko, Padre Isa. Ayan. So, nasa po yung bansang Israel? Doon sila. Ayun. Gusto. Doon po siya. Sa may bandang, ayan, Quantir. Doon po sila simula. And it shows that from Baal Sipon, yun po yung shortest. Ayun, lumaki. Touchscreen ba? Sino, okay, yan. So, ito po yung sinasabi ng Bible na way to the Palestinians. Just 1 week. Nang paglabas nila ng Egypt, 1 linggo lang po, they were at the promised land dito na, sa bandang Beersheba. Kaya po nila yan. They travel in 1 week, nasa promise na nila. But the Lord did not lead them in the shortest way. Why? What is the reason? Bakit hindi sila doon dinaan ng Panginoon? Kasi bakit? Yung lugar po na mga kapatid, yan, yung way of defense na yan is a military garrison of the Palestine. Nandiyan po yung mga militar na malalakas ng puwersa because that is already the boundaries going to Egypt. And sino ba ang mga bansang Israel nung nasa Egypto sila? Ano ba sila? They were just slaves. Hindi sila marunong makipaglaban. Wala silang kakayahan na makipagdigma. Yes, shortest nga yung daan, kaso nga lang, hindi ka pwedeng dumaan doon kasi wala kang kakayahan na digmain itong mga warrior ng mga Philistine. And the chances are, babalik talaga sila sa Egypt. Kaya nga sabi doon, sabi ng Panginoon, hindi sila din sa shortest way. Why? Because pag nasalubong nila yung mga army, magbabago yung isip. Parang sabihin nila, it's better for us na maging alila na lang kami kaysa makipagdigmaan. So the Lord did not allow them to go on the shortest way. Bakit? Ito po yung unang kong puntos. Why we need to trust the Lord. For God's preparation sa ating buhay. Dahil God's way is always intentional. Tagalog, ang paraan ng Diyos ay laging may layunin. Kasi ang layunin ng Panginoon sa kanila, para hindi idaan doon sa shortcut, is i-train muna sila sa wilderness. Gawin muna silang isang malakas na army of God. Because inside of the promised land, there are warriors. There are many soldiers inside of the promised land na kailangan po nilang i-conquer. So dito, God is always intentional, means ang paraan ng Diyos ay laging may layunin. Kaya sabi ng Bible, when Pharaoh let the people go, God will lead them on the road through the Palestine. Though that was the shorter, because probably when they encountered the army, magbabago ang isip. So what's the reality? God's way are not always the shortest or the most convenient. Amen po ba? May tinatawag tayo sa Bible. May tinatawag yung mga theologian na uncomfortable truth. At most of the truth are not comfortable. Tama ba? Ang katotohanan talaga ay hindi siya komportable. But Jesus said, the truth will set you free. Kaya ka nagmatagal na nag-i-struggle dyan kasi ayaw mong tanggapin yung katotohanan. Naaalila ka ng mga bagay-bagay sa mundo. Why? Because you did not accept what is the truth. And that is God's way. Kaya minsan mga kapatid, pag kayo po ay napagsasabihan, especially ng mga kaibigan, ng mga
in a church community, especially pag ang nagsasalita sa'yo, pinapaalala sa'yo, isang mature Christian, huwag niyong personalin na inaatake ka, no? Treat that as a warning or as direction came from God. Problema sa mga Kristiyano ngayon, parang walang pinagkaiba sa hindi Kristiyano. Pag pinagsabihan mo, nagtatampo. Para saan ba yung pagiging anak ng Diyos natin kung wala rin magpapaalala sa ating buhay? Amen ba? At karamihan ng katotohanan ng salita ng Panginoon, hindi ka talaga komportable. Pero remember, the word of the Lord Jesus Christ, it will set you free. Diba ang sarap na ikaw ay nakakataas ng kamay? Diba ang taas na nakakahinga ka ng maluhag? Walang pumipigil sa'yo because you accept the truth that comes from the Lord Jesus Christ. The short route could have led to quick victory, but also to quick defeat. Maraming mga tao, gusto nila mabilisan. Di ba sabi nga, yung kayamanang nakuha sa mabilisan, madaling nawawala. Alam natin yan. But why we always do that? Ang laki ng sweldo, ang ganda ng... Di ba? We always find things that... Kasi bakit? Halimbawa, may isang trabaho nag-offer sa atin. Talaga namang is 5 million ang sweldo. Kaso nga may Sunday. Malalayo ka naman sa pagsamba mo sa Panginoon. Wala kang time to worship the Lord. Ano mangyayari sa'yo? Ay, madali lang yan. Magkwento ka na. After 3 years ako dyan, malaki na yung ipon ko. Kung aabot ka ng 3 years. Kung paabotin ka ni Lord ng 3 years. Di ba? Minsan, mahilig tayo sa mabilisan. Quick. Pero lahat ng mga bagay na nakuha sa mabilis na paraan ay mabilis ding nawawala. Bakit? What is the reason? Kasi bakit? Hindi mo kayang i-sustain ang victory. Why? You have no skill to sustain the victory. Ito yung gusto ng Panginoon na ituro sa bansang Israel. You want to send the promised land? You need to train the wilderness. Gusto mo manatiling successful ka sa buhay? Mag-train ka. Maging mahusay ka. Palalimin mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Subject yourself into a spiritual discipline. Mag-fasting ka, magbasa ka ng Bible every day. Sige, ang hirap pa sir, very good. At least pinaghihirapan mo ang ikauunlad mo. Kaysa naman, naghihirap pa. Kasi bakit? Sa mga maling-maling sablay na desisyon sa buhay. Kasi hihingi ka ng tulong sa mga kapatiran. Pag hindi ka pa nabigyan ng tulong, walang nga talaga yung mga taga-church na yan. Kala ko, kristiyano sila. Diba? Remember, tayo mga Pilipino, marami tayong mga toxic na ugali. Amen ba? Okay lang. Okay lang na nag-fasting ka ng isang meal, isang araw. Ang nanginginig na ako, pastor. Very good. Feel the process. Feel the pain. Kasi bakit? Ikakatatag mo yan sa iyong pananampalataya. At pag matatag ka na sa pananampalataya, bibigyan ka ng Diyos ng pagpapala. Kaya mo i-handle. Kaya mo panatilihin sa iyong buhay. Gusto mo ng pagpapala? Problema, pag binigyan ka ng Diyos, hindi mo kaya i-maintain eh. Kasi bakit? Wala kang galing, wala kang husay. Kaya nga mga Israelites, pinadaan mo ni Lord sa wilderness. Ilang taon po sila ron? 40 years bago nila i-reach ang promised land. Kasi nga, pag dinala agad sila ng Panginoon sa promised land, at ang isip nila ay isip mindset, slavery mindset, sisirain lang nila yung promise ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Binago sila sa wilderness. Character-wise. Di ba? Lahat, mental, emotional, lahat binago ng Diyos doon sa wilderness. Kaya yung mga wilderness moment yung mga kapatid, tandaan nyo yan. Pagbabagoin ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Di ba? The deeper the hurts,
the greater the reward. Di ba? Anong sabi mo sa isang quotation? God, the greatest battle is given only to the strongest soldier. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, the mark of an apostle. Sabihin yung pagiging marka. Nung panahon nito ng biblical times, pag marami kang mga hiwa sa mukha, sa katawan, sa lahat, yan ang totoong warrior. Bakit? Marami na siya. Laban na ipanalo. Ganyan tayo mga kapatid na isang Panginoon. Feel the pain. Feel the hurts. Pastor, nakaka-personal. Very good. Pastor, para bang nakakababa ng moral? Very good. Go lang. Pastor, para marang tutungan? Diretso lang. Because God knows the best. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Anong ka natin? Magtiwala lang sa ating Diyos na buhay. God's purpose is greater than our personal comfort. Mas mananaig ang lahi ng Panginoon kaysa doon sa personal comfort na meron. Alam niyo po ba, ang isang buto, bago po yung maging isang kahoy, may tinatawag po yung mga agriculturist na duplex method. Ng isang buto ay lumalago siya, o ang puno, lumalago siya sa to the two opposite direction. Lumalago siya pa ilalim at lumalago siya pataas. So, the deeper the roots, the higher the tree. And the stronger the tree. Mas malalim yung ugat, mas malakas yung puno. Kaya nga, yung mga puno ko sa bundok, bakit malakas daw po yung mga puno sa bandang bundok? Kasi bakit? Lagi sila tinatamaan ng hangin. Dahil yung ugat po nila ay malalim. Kagaya po ng mga puno ng nara. Kita niyo po sa bundok yan. Itong mga kahoy na to, kahit na bagyuhin sila, magkaputol-putol man yung sanga nila, after 2 days, after 2 weeks, tingnan mo, sisibol uli yan. Kasi bakit? Malalim yung ugat. And yung ugat, sometimes, nasa madilim na lugar. So what is the lesson? Sometimes, your greatest darkness is your greatest message. Amen ba? Bakit ka ba matatag ngayon? Kasi bakit malalim yung pinanggalingan mo sa buhay? The person that God used the most is the person that God hurt the most. Huwag natin malitin yung mga moment natin ng sasakit. Kasi bakit? May layunin ang Diyos sa mga bagay na yan. One thing that we need to understand is just to trust the Lord. Why? Because God knows the best. Magtiwala po tayo. Patala ko mo kayo, medyo sa ituhod ko, magiging medyo hindi ako makalaki ng maayos. Pero, I need to trust the Lord. Kanina pa kayo pumunta, sabi ko, parang kayo na lang kayo mag-church. Hindi ko pwede. para isang Christian. Sabi niya ganyan, ayoko na pumunta ng church. Bakit? Kasi lahat na lang sila, nakatingin sa akin ng masama. Ayaw mo na pumunta ng church. Kasi bakit? Wala mga nagmamahal sa akin. Hindi na sa Kristiyano. Ayaw ko na pumunta ng church. Bakit? Kasi hindi mala ako inaalagaan sa church. Sabi niya isang Kristiyano, ay, pastor, kailangan pumunta ng church kasi wala mag-preach. Yung pastor pala nag-moment. So, God's purpose is greater than our personal comfort. Ano sabi doon? Though that was shorter, for God said, if they face war, they might change their minds and return to
to Egypt. So, ang ibig sabihin niyan, yan. The Israelites were not yet strong enough to fight the Palestine. Anak, patingin niyo ano yung sa amin ko. Dadali po. Okay, yun. Wala na ba? Wala na pala? Ayan. Okay po, narinig na po ako. Hindi ba anak? Narinig ko? Doon sa bako-sabat. Tuloy po natin. So God protect us from the battles we are not ready for. Kaya minsan mga kapatid, minsan si Lord, no, may mga ginagawa niya, nagkakasakit tayo minsan, parang hindi ka pumasok sa trabaho. Minsan nawalan tayo ng trabaho minsan. Para bakit? May purpose si Lord eh. Kasi baka mamaya, yung papasokan mo kung dyan, nasunog na pala, eh di na-save ka. Diba? Di ba natin pinag-pray na ganun yung mangyari, but most of the time, God is using sometimes inconvenient situation in order for us to protect us from harm. Just like the Israelites. Inconvenient po ang maglakbay sa disyerto. Napakainit. Napaka-hassle. But yun yung magiging protection nila para sila ay patuloy na samahan ng Diyos. So God's delay are not punishment but preparation. Sometimes what seems like a setback is actually God setting up us for something greater. Sino po nakapag-try na ng archer? Sino po nakatry na ng maghawak ng mana? The bow and the... Sino nakatry na? Ako nakatry na po. Actually, kung magkakaroon man ng sport, isa sa mga gusto kong sport. So the bow has to pull the arrow backwards in order to fly forward. If the arrow could think and feel that it might perceive the tension as setback, being pulled away from the target, feeling the strain and resistance, however, this backward motion is essential for the arrow to reach the destination at the right speed and strength. So kailangan medyo para yung arrow, makuha yung target niya, kakatakin siya palikod. Sometimes that's considered setbacks. In the same way, life often feels we are being pulled backward when we face challenges or setbacks. This could be situations such as job loss, failed relationship, a personal struggle that make us feel stuck or like we are going backward. But in reality, God might be preparing us for something greater, new opportunity, personal growth, or deeper understanding of His plan. Minsan talaga, God is giving us tensions, giving us sometimes setbacks in order for us to go forward. Just like an arrow. Kailangan ka munang hatakin palikod para ikaw ay tumarget para. Kaya yung mga setbacks natin, minsan, God using the situation as opportunity for deeper understanding of His plan. So because God's way is always intentional, we can rest assured that His wisdom, which surpasses our understanding, directs every step He lead us through. Ito po yung pangalawang puntos, why we need to trust God's preparation sa ating buhay. Sabi doon sa verse 17, for God said, if they face war, they might change their mind and return to Egypt.
It means, the second point is, God's wisdom is greater than our understanding. ang karunungan ng Diyos ay higit kaysa ating pangunawa. Ano po yung ibig sabihin niyan? Mas magaling at mas matalino po ang Diyos sa atin. Po ba? Mas malawak yung kanyang karunungan kaysa yung ating pangunawa sa ating buhay. Kaya nga, God sees dangers that we cannot see. Mga kapatid, tingin nyo, ilang beses na kaya tayo pinotektahan ng Panginoon sa kamatayan? Na minsan hindi mo alam. Because God's wisdom is higher than our wisdom. Ilang beses na kaya? Na dapat ikaw na yung matatamaan, ikaw na yung masasagasan, ikaw na yung hold up, ikaw na yung in everything. But because God is there, is with you, He protect you for those possible dangers. And this is what happened to the Israelites. Yung the direction ng Panginoon going to the promised land is God's protection for them. Why? Kasi hindi pa sila handa. They are not yet ready for the greater plan of God sa buhay nila. Our understanding is limited, but God's wisdom is perfect. Ano sasabi ng Panginoon? Sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all. Sabi niyo nga, with all your heart. And lean not on your own understanding. In every step, trust in Him and He will make your paths straight. Trust in the Lord, not in your own understanding. In Isaiah chapter 55, verse 8 and 9 said, God's thoughts are higher than our thoughts. Kaya dapat learn to undergo the process of the Lord. Why? Because God knows the best. Pangatlo po is, God prepare us for what is ahead. Inihanda tayo ng Diyos para sa hinaharap. Sabi sa Exodus chapter 13 verse 18, so God led people around by the desert road toward the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt and armed for battle. So what is the reality? God lead us in a way that strengthens our faith. Bago ba isabak ang isang boksingero, saan muna siya dinadala? Ha? Sa gym muna, di ba? Sa training gym muna. Pinag-aralan lahat ng mga estratehiya ng kanyang opponent. Lahat ng klase ng practice ginagawa niya. Napaka-disiplinado po ng mga boksingero natin, lalo po ang ating pambansang kamao. Grabe po yan. Especially pag meron siyang laban. Lahat, sa pagtulog, sa pag-try and everything, is very disciplined person. That's why, naka-ignition po ang ating pambansang kamao. At para marating mo yon, you need to have a very strict discipline. Kaya sabi nga ng isang author, ang mga taong natatagumpay ay ang mga taong disiplinado sa buhay. Amen po ba? Totoo po. Yes. If we as a Christian, wala tayong spiritual discipline, so ano yung magiging buhay natin? How we overcome those trials, temptation, attack the devil in our life if wala tayong personal na discipline spiritually. Ang gawa pa naman ng kaaway, number one, ito. Di ba? Isip. Kaya sabi ni Joyce Meyer, the battle is in the mind, but the struggle is in the heart. Ang hirap palaban ng isip.
The desert was their training ground to depend on. The good thing about this is, bakit nilid sila ng Panginoon sa disyerto? Kasi isang bagay ang gusto matutunan nila na dapat sila ay magtiwala sa Panginoon. Alam niyo po ba yung pagtitiwala sa Panginoon ay nagagamit yan? Kumbaga parang God put them in the desert para magkaroon sila ng tawag na kumbaga sa basketball, meron silang natawag na play. Magkaroon siya ng magandang agreement na ito yung the way I do my will at dapat maunawaan mo. I forgot the third. Kung baka magkaroon kayo ng good camaraderie ni Lord. Kaya dinala ng mga Israelites, ng Lord ang Israel sa desert, para maintindihan nila yung galaw ng Panginoon sa buhay nila. Kaya from time to time, nagugutom sila in order for them to depend upon the Lord. From time to time, nauuaw sila para may pagkakita ng Panginoon na sa akin kayo lumapit, sa akin kayo kumuha, sa akin kayo maghanap. The problem is the Israelites. Once sila nagugutom, once sila nauuhaw, anong ginagawa nila? Nag-murmur po sila. Ano yung murmuring? Ha? Ano sa Tagalog yan? Ha? Reklamo ng reklamo. Di ba? Hindi na lang gumawa, reklamo ng reklamo. Reklamo nito, reklamo doon. Kaya ang Diyos na rin hindi. Kaya minsan mahirap kasama ang mga taong reklamador. Nakakasira po ng araw. Nag-isip na naman. Ako ba summer na? Di ba? Ano kaya i-challenge natin ang ating mga sarili? Kasama po ako. Itong week na ito, huwag tayong magreklamo. Try natin. This week, Lord, help me na hindi ako magreklamo ng anumang bagay. Sa kasama ko sa trabaho, sa gawain bahay, in everything. Sa pamilya ko. Try niyo po. Kasi ayaw ng Panginoon minsan yung reklamo din ng reklamo sa buhay. Their experience would prepare them to trust Him for the future battle. Sabi nga ng isang author, the only person who trusts God even in the midst of difficulty is the person that has a relationship with Him. Ang tao lang daw na magtitiwala sa Diyos kasi sa mga bagay na hirap, mapait, ay ang tao lang na mayroong relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi nga, kilala niya ang Diyos. Kaya kung wala kang relasyon sa Panginoon, the chances are you will withdraw your heart to the Lord. Just like Job. Kilala niya ang Diyos niya eh. Alam mo ba? Just like Abraham. Kilala niya ang Diyos. Kaya tanong ko sa inyo, kilala niyo ba ang Diyos niyo? Ha? Kung kayo dumadaan sa mahihirap sitwasyon at tanong ko sa inyo, gaano mo kakilala ang Diyos mo? Sabi nga doon sa quotation sa FB, if Daniel's going out from the mouth of the lion, and Lazarus came out from the cave, diba? And Jonah came out from the mouth of the big fish, tandaan mo, lalabas ka rin sa problema kung ano yung meron ka ngayon. Kasi bakit? Kasama ang Diyos. Trials are part of God's preparation. In Romans chapter 8, verse 20, it said, all things work together for good for those who love the Lord. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, trust the God who leads you. Pagtiwala mo sa Diyos na nangunguna sa ating buhay. Are you ready to trust the Lord who leads you? Yes. Na walang reklamo? Trust His plan, follow His leading, and know that He will bring you safety to His promises. Call to action. Surrender your path to God today.
Ano ba yung humahadlang? Bakit hindi mo masunod ang kalooban ng Panginoon sa iyo? What are those hindrances? Bigyan mo na kay Lord. Because God knows the best. Sino po nakakaalala nito? Sino po nakahawak mo? Ha? Mga batang 90s, wala na yata to, no? Mga batang 80s. Ayan, no? So, sa mga millennials mo, no? Sa mga Gen Z, wala na yan. Okay? Sister Ann, nakahawak ka ba na ganito? Ha? Wala na? Naman, there was a boy na mahilig talaga maglaro ng coin. At ang favorite niya is ito, ng 2 piso. And sa kanyang paglalaro is nahulog doon sa sa parang medyo bakal na may butas. So ang ginawa niya is dinugot niya. At pagdugot niya, hindi niya na maalis yung kamay niya. At talagang iyak siya ng iyak. And sa kanyang hindi talaga matanggal yung kamay. So ang dami ng mga taong tumulong, dinuusan na ng nilagyan ng sabon, nilagyan ng mantika, and everything pagdalas, wala pa rin. Then dumating po yung tatay. At may dalang 100 piso na tutulos. Nakalagay sa plastic. Sabi niya, anak, bitaw mo yung dos mo. Ito yung 100 piso. Kung binitawan ng anak, tatanggal yung kamay. Minsan, nakakapatid, we struggle too much in our life. Bitawan mo na kasi. Kasi bakit? Mas malaki yung reward ng Diyos na ibibigay sa iyo. Pride ba yan? Bitawan mo na. Ano ba? Ano ba yung nagugol sa atin? Bakit hindi tayo sumunod sa Panginoon? Give it to the Lord. Ang tagal mo nag-i-struggle dyan. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Sugat-sugat ka na from inside and out. It's time for you to release that and accept the gift of the Father. And trust God's process. Amen po ba? Kaya po tumayo sa Panginoon ngayon, let's all stand up. And let's sing the song as a response to the message. Gusto mo pong lumapit sa Panginoon ngayon?